So, hello to po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Psalms. At nandito na po tayo sa chapter 91. Chapter 91 ng book ng Psalms. At isa po ito sa mga nalikha na naawitin na kung titignan po natin ay napakaganda po ng kanya pong mga sinasabi. At ang author po nito ay hindi po naipagbigay alam sa atin. Wala pong nakasulat dito, hindi binanggit dito na ito ay katha ni David, hindi rin binanggit na ito ay katha ng iba pang mga authors pag-aralan na po natin. So unknown po yung composer nito. Hindi po ito, may mga haka-haka kung sino po yung compose po nito, sino po yung nagsulat po nito. Pero as we continue, 'di ba, to study yung psalm po na ito, wala, makikita po natin even in the original na composition po nito wala pong naibigay na author kung sino po yung sumulat po nito. So kung sino man siya, makikita po natin yung nilalaman ng kanyang hindi lamang ng kanya pong puso, diba, kundi ano ba yung kanyang hinihingi, ano ba yung nag-udyok sa kanya upang maisulat ito, ipinagkaloob po ito ng Diyos na maisulat, ipinagkaloob niya na maisama po ito sa canonization, di ba, ng scripture. Ipinagkaloob niya na magpasa hanggang ngayon ay pinag-aaralan po natin ngayon. Napag-aralan na po ito ng napakarami pong mga mananampalataya, ng napakarami pong mga nagbasa na sa scripture. At tayo po ngayon ay pinagkalooban din ng opportunity ng Lord na basahin ito, alamin yung mga nakasulat po dito, kasi ulitin po natin yung tono po nito hindi na po naipagbigay, di ba, alam sa atin. At sabi po dito sa title ng Bible na karamihan po sa atin ay pare-parehas po yung ating translation ng scripture ng Bible at sabi po dito, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. So ano man po yung sitwasyon ng writer po na ito sa kapanahunan po na iyon, ano man po yung kung saan man po siya nabibilang na tribo, kung sino man po yung kanyang kasama, kung sino man yung kanyang pamilya sa mga kapanahunan na iyon, ano man po yung kanilang pinagdadaanan, ano man po yung kanilang sitwasyon, isa lang po yung kanyang security, na ang Diyos yung mag-iingat sa kanila. Ang Diyos yung mag-iingat sa kanila. Kasi napakadami pong instances, 'di ba, sa buhay po ng tao na pwede siyang matrap doon po sa mga false na narrative, 'di ba, ng security. Kahit naman po sa kapanahunan po natin ngayon marami yung mga ino-offer ng mundo sa tao pagdating po sa sinasabi po nilang security. Sa building na nga lang, may mga passcode, 'di ba, na inilalagay diyan sa pintuan, pero nananakawan pa rin, napapasok pa rin, 'di ba, ng mga magnanakaw. Kasi kung ang
mga builders, 'di ba, sa kapanahunan po na ito masyado po silang high-tech. Ganon din po yung mga ganon din po yung mga masasamang loob. Ganon din po yung mga hackers, ganon din po yung mga yung mga magnanakaw, 'di ba? High-tech din po sila. So habang nagpo-progress po yung yung habang nagpo-progress yung kaalaman, 'di ba, ng tao, yung kaalaman ng mundo, nagpo-progress din po yung kaalaman ng mga masasama, yung mga masasama pong mga tao. Marami pong mga ino-offer, 'di ba, na security sa kapanahunan po na ito. Nandiyan may mga national security, 'di ba, na binabanggit sa gobyerno. Nandiyan yung mga talagang walang walang tigil sila sa pagbabantay through mga CCTVs and everything, 'di ba, na ginagamit po sa moderno pong panahon. At ang nakaka-amaze doon, 'di ba? Nasa generation na po na ito at patuloy pa sa pag-i-improve, 'di ba, sa technology ang sangkatauhan. Nasa atin na lahat nasa generation na ito na lahat supposed to be yung yung sense of security na po pwede pong makuha dahil nga sa moderno pong mga kagamitan sa modernong panahon. Pero bakit patuloy pa rin yung mga nangyayaring hindi maganda? Kahit po yung pagnanakaw, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, napakarami pong mga tao yung nabibiktima, 'di ba, sa online scam. Yung mga alam mo 'yan, yung mga link lang na ipapasa po nila, marami po, hindi lang po sa Pilipinas kundi kahit po sa ibang mga bansa. At ang mga target po ng mga scammers po na ito ay yung mga yung mostly yung mga may edad na na basta na lang click ng click, 'di ba, sa mga link na ipapasa sa kanila. So napaka kung titignan po natin, wala talagang security na po pwedeng maibigay ang mundo sa tao maliban sa security na meron ang mga tao, 'di ba, na nagtitiwala sa Panginoon. At ang psalmist po na ito, yung composer po ng awit po na ito, alam po niya na ang Diyos po yung mag-iingat, 'di ba, sa kanila. So tignan natin, tignan natin. Sabi po dito, siyang maghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Sa English, mas siya, 'di ba, mas medyo malalim kasi, 'di ba, yung parang Tagalog nito, siyang naghahangad, sabi dito, ng pagkupkup, tinignan ko sa English, sabi dito, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. So kung iisa-isahin po natin yun, mga kapatid, ang ganda po ng kanyang binabanggit, Sa Tagalog sabi niya, siyang naghahangad ng pagkupkup. Kung itong pagkupkup na to, mas kunin natin yung meaning sa English, Kasi pag sinabi pong live, you will live there, hindi ka sa ibang translation sabi doon dwell, those who dwell in the shelter of the Most High. Yung sinasabi mo kapag sinabi mong magdudwell ka doon sa place na yon, hindi ka visitor, Pag sinabi mong doon ka nakatira, 'di ba? Hindi ka visitor, 'di ba, ng bahay na yon o ng lugar na iyon. So itong chapter 91 ng Psalms, binabanggit po sa atin
ang blessing ng sino man, 'di ba na mabubuhay, titira, 'di ba? Titira doon sa tahanan ng Most High. Doon sa, alam mo 'yon, sa bahay ng Diyos, no? Sa bahay ng Most High, sa bahay ng Almighty. So yung blessing na ito, mga kapatid, is para doon sa nakadwell na, no? Doon sa nakatira na doon sa tahanan, 'di ba, ng Diyos, no? Sabi niya dito, 'di ba, that those who live in the shelter of the Most High. Ano yung kanyang ano yung kanyang pagpapala, 'di ba, na matatanggap. Sabi dito, will find rest. Will find rest. Ang ganda po nun, 'di ba, mga kapatid, na alam mo 'yon, kapag nandun, nakatira ka dun sa tahanan 'di ba, ng Panginoon, na kung saan ay nandun lahat ng security. Sabi ko nga po kanina na walang po pwedeng i-offer ang mundo na secured ka talaga, or yung talagang mananatiling panatag ka. Kasi nabanggit ko nga po kanina, 'di ba, na sa dami ng ating mga modernong kagamitan, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, wala namang wala nandyan pa rin, 'di ba, yung epekto, 'di ba, ng mga masasama pong mga tao. Pero itong psalmist po na ito, sabi niya, kung titira ka doon sa tahanan, doon sa shelter, doon sa abode, 'di ba, ng Most High. Hindi lang niya sinabing high, kundi yung pinakamataas na, 'di ba, yung pinakamataas na na uh, na Diyos, 'di ba? Matatagpuan mo doon yung kapahingahan. Matatagpuan mo doon yung pagkalinga ng may-ari, 'di ba, ng tahanan na iyon, no? So it brings us, 'di ba, yung security, 'di ba, mga kapatid, na if you will dwell in that shelter, 'di ba, ng ating Panginoon, you will find rest, you will find security. Kasi kapag secured ka, 'di ba, panatag ka, 'di ba? Wala kang ibang aalalahanin. Kasi sabi niya, will find rest in the shadow. Hindi kasi 'yun binanggit dito sa Tagalog, pero maganda sa English. You will find rest in the shadow. Nagkakaroon lamang ng anino, 'di ba, yung kahit naman tayo, alam natin, 'di ba, nagkakaroon tayo ng anino kapag may light na nagre-reflect, 'di ba? Kapag alam mo 'yon, kapag yung ilaw na 'yan naharangan, 'di ba, ng isang bagay na alam mo 'yon, kapag hinarangan ng gano'n, nagkakaroon siya ng shadow, 'di ba? Nagkakaroon ng shadow. Kaya nga pag nakatapat tayo, 'di ba, sa araw, nakikita natin yung shadow natin, 'di ba, sa kung saang direction, 'di ba, yung kung saan direction, 'di ba, yung mula doon sa light, 'di ba, papunta doon sa ating body. Ang binabanggit po dito, mga kapatid, 'di ba, na alam mo 'yon, we will find rest, sabi dito, you will find rest in the shadow of the Almighty. Siya yung magpo-protect sa atin, 'di ba? Siya yung magtatanggol sa atin. Kaya magiging panatag yung isang tao na nakatira doon sa shelter ng kanyang Most High God. 'Di ba? Yung kanyang Most High God, na Almighty God. So, ang ganda ng kanyang binabanggit, 'di ba? Ano man po yung kanyang sitwasyon, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, assured siya, 'di ba, na ang kanyang yung kanyang pananatili sa presence po ng Panginoon, magbibigay po sa kanya ng security, no? Mapapanatag po siya, 'di ba, sa security ng Panginoon, no? At sabi dito, verse 2, ay sabi dito, makakapagsabi kay Yahweh,
muog kat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. No? I declare about the Lord, He alone is my refuge, my place of safety. He is my God. I trust Him. Sabi ko kanina, maraming ino-offer po yung mundo, pero pwede pa natin yun pagtiwalaan. Pwede ba tayong magtiwala, 'di ba, sa mga security system sa ating mga tahanan? Dito nga secured yung supposed to be yung lugar eh. May mga CCTV sa paligid, yung mga ganun ba? May mga passcode yung pintuan, talagang inayos na, 'di ba? May mga ganyan na instances, pero nanakawan pa rin, no? May ano pa rin, may tahanan pa rin, 'di ba, na nanakawan, no? Walang po pwedeng makapagbigay, 'di ba, ng safety sa alam ng psalmist po na ito na yung safety niya ay sa Panginoon at sa kanya lamang siya magtitiwala. Sa kanya lamang siya mananangan. Ano bang ginawa ng Diyos sa kanya? So dito makikita po natin na si God po yung security, 'di ba? Si God po yung sa kanya tatanggol, 'di ba, sa kanya. Sabi dito sa verse 3, sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. So yung shadow, 'di ba mga kapatid, siya yung makaka-rest ka doon sa shadow, 'di ba, na alam mo yun, kahit ngayong mga Israelita, 'di ba, na pag-aralan po natin yan sa mga nagdaan na mga panahon, sa matinding araw merong ulap 'di ba, na lumililim, 'di ba, sa kanila upang hindi po sila masikatan ng matinding araw. At kung sa gabi naman merong buwan, 'di ba, na tumatanglaw sa kanila. So ganun po magbigay ng protection, 'di ba, ang Lord doon po saan? Uulitin natin, doon po sa mga tao na magnanais na tumira sa presensya po ng Panginoon. So itong Psalm 91 ay para lang doon sa mga tao na nakatira na or yung mga tao na magdedesisyon na sa kanila lang titira. Sa titira lang sila doon sa shelter, doon sa tahanan, 'di ba, ng Panginoon. Kasi sad to say, 'di ba mga kapatid, na sa kapanahunan po na ito, marami yung mga visitors lang 'di ba, sa shelter ng Panginoon. Marami yung alam mo 'yan na pabisi-bisita lang sila. Alam naman natin yung bisita, 'di ba? Hindi sila kung magtatagal man sila, pero hindi sila doon nakatira alam natin 'yon, no, na mostly yung mga bisita hindi pa sila nagki-care ng matindi, 'di ba, sa tahanan po natin. May mga ganon, 'di ba, na alam mo 'yon, alam nila na hindi sila doon mananatili, no? Pero kung doon ka nakatira, nasa iyo lahat yung pag-iingat, 'di ba? Nasa iyo lahat yung opportunity. Maraming mga Kristiyano ngayon, pabisi-bisita lang, 'di ba? Hindi sila nananatili doon sa presence ng Panginoon. Depende lang doon sa kung anong sitwasyon meron sila. No, kung sila ay masyadong masaya, kung sila ay panatag sa kanila pong mga buhay, madalas hindi po nila sinasama, 'di ba, yung Panginoon. Pero kapag may problema po sila, 'di ba, sa kanila na alala, 'di ba, na lumapit, no, or pumunta, 'di ba, sa tahanan or sa presensya, 'di ba, ng ating Panginoon. Pero itong psalmist po na ito, sabi niya, kahit sa panganib, no, siya yung magre-rescue, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. So ang daming mga ang daming mga binibigay sa atin mga benepisyo, 'di ba? Ng isang tao kapag nasa kanya, 'di ba, or nasa poder siya, 'di ba, ng Panginoon. Nasa poder siya, nakatira siya sa poder, 'di ba, ng Panginoon, no? Yung mga anak natin na nakatira sa poder natin,
'Di ba? Gagawin mo yung lahat para doon sa safety niya, para doon sa kabutihan niya, para doon sa ano niya, para doon sa ikakaayos niya. Proprotektahan mo siya. No, hindi na kapag merong mga magnanakaw, ibibigay mo yung anak mo. 'Di ba? Hindi kung nandiyan yung mga masasamang mga tao, yung anak mo yung iyong ibibigay. Hindi, sa Panginoong Hesus, 'di ba? Or sa Diyos, nakikita ng psalmist po na ito na ang Diyos yung magpo-protect, 'di ba, sa kanila, no? Sabi niya dito na kahit sa panganib, kahit yung sa panganib at bitag, sabi dito, ikay kanyang ililigtas. Yung mga bitag hindi naman madalas yun nakikita, 'di ba? Yung mga trap na ginagawa ng iba, hindi yun basta agad-agad nakikita, kaya nga trap 'di ba? Yung alam mo yun, may mga bitag na sinable, 'di ba? May mga bitag na hindi, no? May mga trap na gano'n, no? Yung alam mo yun, yung sa panganib pwedeng makita mo, pwedeng sinable ito, pwedeng outside, 'di ba, na nakikita mo talaga yung mga panganib na iyon, pero may mga trap na hindi. 'Di ba? Hindi mo napapansin. Pero may panganib doon, no? Yung mga bitag na yon ay maari kang maano doon, madisgrasya, maari kang masaktan, maari mong ikasawi, 'di ba? Yung mga trap po na ito na ginagawa po ng kaaway, pero sabi ng psalmist na ito, siya yung magpo-protect. So grabe yung kanyang experience, no? Kung siya po ay nag-speak according doon po sa kanyang experience, grabe po yung kanyang pinagdaanan, no? Na alam mo yun, siya yung protector. Sabi niya dito, ang Diyos yung protector, no? Siya yung nagre-rescue, 'di ba? Siya yung nagliligtas. At kahit anumang matinding salot, sabi niya dito sa verse 3, ay di ka magdaranas. Grabing pananampalataya yun 'di ba mga kapatid? Grabing pananampalataya yun na hindi base doon sa kanyang nararamdaman, hindi base doon sa kanyang sitwasyon, kundi ibinase niya, 'di ba, yung kanyang pananampalataya doon sa katotohanan ng pwedeng kaya or yung kayang gawin ng Diyos sa kanya. At hindi lang sa kanya kundi sa kanilang lahat. Ganun naman yung pananampalataya, 'di ba mga kapatid? Sabi nga doon na hindi ang pananampalataya ay hindi nakabase sa emosyon ng tao, hindi nakabase sa sitwasyon, 'di ba, ng tao. Ang pananampalataya ay nakabase doon sa truth, 'di ba, ng Diyos. Doon sa truth, doon sa katotohanan patungkol sa Diyos. Ano ba yung kanyang sinasabi? 'Di ba, tungkol sa kanyang sarili. Kasi ang enemy lagi niyang sinasabi, 'di ba, na talunan ka, 'di ba? Nag-i-input siya ng doubt, 'di ba, sa tao, na alam mo 'yan kapag question mo na, 'di ba, yung Diyos, 'di ba, na meron ka, doon na papasok, 'di ba, yung kasalanan, no? Doon ka na mahuhulog sa bitag, 'di ba, ng kaaway. Pero sa pananampalataya kasi, aalamin mo yung katotohanan. Ano ba yung sinabi ng Diyos? 'Di ba sabi niya pagtatanggol ka niya. Ano ba yung sabi ng Diyos? Siya yung iyong siya yung mangunguna, 'di ba, sa iyo? Siya yung tutulong sa iyo. Kaya doon sa alam po natin, 'di ba, na kahit doon po sa temptation, 'di ba, ng Panginoong Hesus, wala siyang ibang ginamit doon kung hindi yung truth about the Lord. Kaya pala pag dadating tayo doon sa punto ng buhay natin, 'di ba, na may mga doubts tayo, may mga unbelief tayo, 'di ba? Lagi po nating iisipin yung truth, 'di ba, ng God. Ano ba yung kanyang sinasabi, 'di ba, sa kanyang mga salita, no? Sabi ng Lord, 'di ba, sabi ni Jesus, it is written. Sa lahat ng mga binanggit na ini-implant ni Satan sa kanya na doubt,
Ayan, 'di ba sabi niya gano'n, o ayan nagsasuffer ka, ayan nagugutom ka, ikumad mo lang yung ganito, kumad mo lang yung ganyan. Nag-i-input lang siya ng doubt, no? Yung mga simpleng mga bagay na pupuwede mong palakihin dahil sa tingin mo or dahil sa doon sa sitwasyon mo, pupuwede mong masabi na, malayo ang Panginoon. Pero never na makikita po natin 'di ba sa kanyang mga salita sa scripture na na nagpapabaya siya na Diyos, 'di ba? Na never nating nakita na doon po sa mga magtitiwala sa kanya ay kanya pong pinababayaan. So grabe yung conviction, 'di ba? Grabe yung statement po ng psalmist po na ito, no? At sabi niya, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. Lulukuban kanya, He will cover you with His feathers, He will shelter you with His wings. Ginamit ito, di ba, ng Panginoong Jesus sa kanyang sa kanyang salita, when nung siya po ay nagbabanggit ng tungkol po sa Jerusalem, no? So alam din po natin 'yun, 'di ba, kahit yung mga manok, kahit yung mga pato kapag nilililiman po nila, 'di ba, yung kanilang mga sisiw, pinoprotektahan po nila laban doon po sa mga pwedeng makapaminsala, 'di ba, sa kanila. Kahit sa ulan, grabe yung pagpoprotekta, 'di ba, ng inahin sa kanya pong mga anak or doon po sa kanyang mga sisiw. So ganun po yung ganun tinitignan ng psalmist po na ito, na kapag sila ay nasa lilim, 'di ba, ng kanyang, sabi dito, hindi lang basta pakpak kundi malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi ka ngang nakatitiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Sino yung mga makaka-enjoy po nito, mga kapatid? Yung mga nandun sa lilim, 'di ba, ng kanyang pakpak. Sino yung makaka-enjoy nito? Yung nasa poder, 'di ba? Nakatira doon sa poder ng Diyos, doon sa poder ng Ama. So, dito makikita po natin, no, na grabe lang talaga kalaki ng kanyang pagtingin sa Diyos na meron siya. Sa Diyos na meron sila. Ganun niya tinitignan, 'di ba, yung kanyang sitwasyon. Kasi throughout history naman, nakikita po natin na ang Lord po talaga yung 'di ba? Ang Lord po yung protector nila, no? Hindi po tumitigil ang Diyos sa pagliligtas, 'di ba, sa kanila. Kung meron tayong pwedeng mabanggit din na isang salita patungkol sa Diyos, yung Savior lang talaga, 'di ba? Yung deliverer lang talaga, yung talagang una nating maiisip, 'di ba, na salita, no? Ang dami niyang mga dineliver ng mga tao, 'di ba, sa history, or sa kasaysayan ng scripture, no? Yung ni-rescue niya, sinave niya, 'di ba, na mga tao, si Daniel nung nandun po siya sa den ng mga lions, 'di ba? Ang Lord po yung nag-deliver sa kanya, yung mga Israelites nung nandun po sila sa Egypt, no? Grabe po yung kanilang mga pinagdaanan, 'di ba, sa Egypt. Ang Lord po yung nag-deliver, 'di ba, sa kanila. At hindi po tumitigil yung Diyos na ito mula pa noon hanggang sa ngayon, no? Hanggang sa mga hinaharap pa, 'di ba, ng mga panahon. Hindi siya tumitigil sa pagliligtas. Hindi siya tumitigil sa, alam mo 'yun, sa panawagan po niya na hali kayo. Dito kayo sa aking shelter. Dito kayo sa puder ko kasi dito proprotektahan ko kayo. 'Di ba? Sino lang talaga yung Diyos, 'di ba, na katulad niya. Wala na eh. Wala nang ibang Diyos na, alam mo yon, yung kahit pag-aralan natin yung mga dinodiyos ng mundo na ito. Pag-aralan natin kung ano yung kanilang mga sinasabi, 'di ba? Ibang-iba sa kwento ng ating Diyos, kahit nga lang doon sa resurrection,
'di ba? Yung mga dinodiyos ng mundo po na ito, lahat hanggang sa ngayon, 'di ba, wala pang kwento, 'di ba, ng resurrection. Ah, maliban sa Diyos na meron po tayo. No, talagang recorded po siya. Recorded lang talaga yung mga ginawa po niya. No? Wala siyang katulad. No, nag-iisa lang talaga siya. Sabi dito, pagsapit ng gabi, verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng kaaway. No? Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. No? Nor the arrow that flies in the day. Nandun ka sa puder ng makapangyarihan 'di ba? Nandun ka sa sphere, 'di ba, ng kanyang salvation. So panatag na panatag ang isang tao na talagang nakatira sa puder, 'di ba, ng kanyang Diyos. Yung tao na hindi bisita lang, 'di ba? Yung tao na hindi on and off, 'di ba, sa kanyang relasyon, 'di ba, sa Panginoon. Kasi kung kahit naman sa mga anak, 'di ba, kapag on and off sila sa tahanan, hindi mo masisecure yung kanilang security kasi lumalabas sila. At sa labas, maraming po pwedeng mga factors, 'di ba, na makasira sa kanila. Pero kapag sila po ay nasa tahanan, 'di ba, ng isang makapangyarihan na Ama, secured na secured po sila. Sabi nga dito, 'di ba, na huwag kang matatakot sa mga terrors of the night. Ano man yung kasi hindi mo makikita yun 'Di ba, yung sinasabi ko po kanina na mga patibong, yung mga trap, 'di ba, na po pwedeng mangyari. Sa gabi, hindi mo yan makikita yung mga lulusob, yung mga ganun ba, yung mga kaaway. Kahit nga dito, 'di ba, sa lupang pangako, madalas ang paglusob po ng mga kaaway ay sa gabi. 'Di ba, kasi sa tingin nila hindi sila makikita, no? Kahit yung mga nagdaang mga war, madalas dati sa gabi po sila tumitira, no? Sa gabi or sa araw, yung mga ganun. May mga paglusob na sa araw ginagawa, may mga paglusob na sa gabi ginagawa. Pero sabi ng psalmist po na ito, na hindi ka matatakot sa anuman yung mga terrors of the night, no? Or yung mga araw na yung mga araw that flies in the day. Yung hindi mo man makita at yung mga makikita mo na mga posibleng mga panganib, ang Lord yung mag-iingat. Ang Lord yung magiging kanlungan mo, 'di ba? Kung iaalaw yun ng Lord, may mga instances ka din kasi na may mga inaalaw, 'di ba, yung Panginoon na nangyayari, sa mga tao na sa mga tao, 'di ba, na nagmamahal, 'di ba, sa kanya. May mga instances na gano'n na inaalaw ang Lord. Pero makikita po natin, 'di ba, mga kapatid, na doon po sa mga tao na nasa poder talaga ng Panginoon, no, ay meron po silang security. Nasa Lord po 'yun, no. Sabi dito, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Hindi ka mag-worry, sabi ng na to. Sinong nag-compose ng ng awitin na ito? Isa rin po siyang tao, 'di ba, nakatulad po natin, na may mga takot din, 'di ba, sa kanyang buhay, no? May mga posible din na mga na-encounter niya na talagang natakot siya. Pero kahit doon po sa panahon ng kanyang pagkatakot, nandun po yung kanyang pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon. Ganyan naman po lahat 'di ba? Hindi naman nawawala, reality check 'yun, 'di ba, sa buhay ng isang tao na may mga takot, pero nandun po yung kanilang
pananampalataya, no? Nananalangan po sila sa katotohanan tungkol sa Diyos, doon sa truth about God. At kahit may mga takot po sila, 'di ba? Nananatili po sila, 'di ba, na nagtitiwala sa Panginoon, no? Sabi dito, sa pagpuksat wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, maganda to, no? Though 1,000 fall at your side, though 10,000s are dying around you, these evils will not touch you. Sa iyong paligid ay bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. So maaring itong tao po na ito ay naka-encounter siya ng real battle. Yung talagang digmaan sa kapanahunan nila, di ba, na mga sword po yung mga gamit po nila. Na talagang madami yun papaano mo yun, papaano ka makakaligtas doon sa ganong klase ng sitwasyon, no, na ang dami-daming mga or maring nakikipaglaban din siya, 'di ba, sa mga kapanahunan na yon. Pero sabi niya, hindi ka kahit na mabuwal sa iyong harapan yung 1,000 tao, ibig sabihin nun, ang Diyos, uulitin natin, siya po yung protector, no? Siya yung, unless i-allow niya yung mga bagay, yung binabanggit ko po kanina, nasa Panginoon po yon. Pero most of the time, at lagi naman, di ba, na siya po yung nagpro-protect doon po sa kanyang mga, doon sa kanyang mga anak. Sabi niya, di ka no? Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Grabing pagtitiwala yun, di ba, sa Panginoon. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. So nakita niya ito, 'di ba, sa kanyang buhay. Kahit naman po tayo, 'di ba, sa pag-aaral po natin sa scripture, alam po natin na wala pong masama na tao, 'di ba, na nagtagal or hindi pinarusahan, 'di ba, ng Panginoon. Laging ganon, no? Kahit naman sa kwento natin, sa kasaysayan ng natin sa kapanahunan po natin ngayon, no? Wala, lahat ng mga masasama may hangganan, 'di ba? Kahit yung mga corruption, ng mga issues, may panahon, 'di ba, na talagang lalabas at lalabas siya. No, walang po pwedeng maitago, 'di ba, yung tao, no? Lahat ng masasama ay na nare-receive po nila yung kanila pong kaparusahan. So mas maganda na mabuhay ng may kabanalan. May kabanalan sa Panginoon. Sabi dito, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. So matapos nating makita yung mga benepisyo, 'di ba, ng nasa poder, 'di ba, ng Panginoon, sasabihin po niya sa atin na matatanggap mo yung mga ganito pong mga yung ganitong mga benepisyo na nasa protection ka, 'di ba, ng Panginoon, sapagkat si Yahweh ang iyong, sabi dito, ginawang tagapagsanggalang. Hindi ang ibang mga bagay, no? Hindi ang ibang mga ino-offer, 'di ba, ng mundo, kundi si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. So it is your decision. Importante yung desisyon ng tao Saan ba siya papanig? Kasi magdesisyon ka man o hindi, mananatiling ang Diyos ay Diyos. Di ba? Sumunod ka man o hindi sa Kanya, Diyos pa rin siya. Di ba? Pero kapag hindi sumunod yung isang tao, kawalan niya. Pero kapag sumunod siya, marami po siyang mga benepisyo, 'di ba, na matatanggap sa Panginoon. Mahilig pa naman ang tao, 'di ba, sa benefits. Pero sana makita, 'di ba, ng tao na ang pinanggagalingan ng lahat ay walang iba, 'di ba, kung hindi ang
ang Diyos. Kapag pinili mo, sabi niya, kaya hindi natin po pwedeng, alam mo yan, yung ipilit 'di ba? Pwede tayong mag-encourage, 'di ba? Pwedeng makita rin nila ito, 'di ba, sa mga buhay po natin, 'di ba? Dapat magdesisyon yung isang tao na gawin niya si Yahweh na kanyang tagapagsanggalang at piliin niya na ang mag-iingat sa kanya ay ang ang kataas-taasan. Kapag ginawa po niya 'yon, mapapanatag, 'di ba, yung kanyang buhay. Yung mga totoong naglilingkod, 'di ba, sa Panginoon, yung mga hindi bisita lang, yung mga hindi pawala-wala, 'di ba, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, no? Makakaranas sila. Mararanasan po nila yung mga binabanggit ng psalmist po na ito, na kahit sa panahon ng kaguluhan, 'di ba, panatag sila. Sa panahon ng, alam mo yon, nagkakagulo na yung mundo dahil sa dati yung mga coronavirus, 'di ba? Grabing grabing kaguluhan 'yon, 'di ba, ng mundo. Pero yung mga mananampalataya, panatag sila. Panatag pa rin sila, nananalangin sila, nagpapatuloy, 'di ba, yung kanilang buhay. Panatag lang talaga kapag nasa piling ng Panginoon. 10, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. So, na-experience ng ng composer na ito, kung paano po siya iningatan ng Lord. Kaya niya yun nababanggit, no? Maraming tagpo din sa buhay po natin, mga kapatid, na nakita po natin, 'di ba, yung pag-iingat po ng Lord kahit hindi man po siya magsalita, no? Kahit doon po sa mga panahon na doubtful tayo, nandiyan pa rin yung pag-iingat sa atin, 'di ba, ng Panginoon. Alam mo yun, iningatan ka kahit doon sa mga panahon na hindi ka naman dapat ingatan pa, pero iningatan ka pa rin, 'di ba, ng Panginoon. Grabing grasya yun, grabing display, 'di ba, ng pag-ibig ng Diyos, no? Sabi dito, kahit saan ka mang maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Yung kanyang mga angel, di ba, dinidispatch po yan ng God for His purpose. Dinidispatch po yan ng God for your protection, no? Kumikilos yun, pinakita po yun sa atin ng scripture na talagang may mga angels, di ba, na talagang dinidispatch ang God. Hindi po natin sila nakikita, pero ginagawa po nila yung kanilang tungkulin. Ginagawa po nila yung kung ano po yung ipinag-uutos sa kanila, 'di ba, ng Diyos. Sa scripture nakikita rin po natin, 'di ba, kung ano po yung kanila pong ginagawa. Yung isang angel nga lang, 'di ba, na pinadala ng Diyos, ilan po yung kanyang mga pinatay, 'di ba, na mahigit 100 yun, 'di ba, na mga kaaway. So pag nag-dispatch po yung Panginoon, talagang may protection, no? Sabi dito, sa kanilang mga kamay kaya alalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan, iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpente, liyong mababangis. Sa 13, tignan nga natin. You will trample upon lions and cobras, sabi dito. You will crush fierce lions and serpents under your feet. Kung titignan natin, 'di ba, yung image ng isang lion, malakas ito compared to sa lakas, 'di ba, ng tao. Si Samson naman, 'di ba, may extraordinary siyang kalakasan, no? Kahit itong si David, 'di ba, sa kapanahunan po niya, may mga ganon ding tagpo, 'di ba, na sinabi niya, 'di ba, na pinagtatanggol ko yung mga sheep sa kahit na sino man, 'di ba, na
pwedeng sumira, 'di ba, sa kanila. Pero itong lion na 'to, nagre-represent siya, 'di ba, ng strength. At yung mga sinabol sila, 'di ba? Nakikita sila, pero yung mga cobra, ano yan eh, hindi mo mamamalayan, 'di ba, na kakagatin ka na pala tapos ilang segundo lang pwede ka nang mamatay, 'di ba, dahil po doon po sa kanilang sa lason, 'di ba, na pwede po nilang maibigay, no? Talagang yun eh, madalang lang yung nakakaligtas, 'di ba, sa mga kagat ng cobra, lalo na kapag malayo po sila, 'di ba, sa mga paggamutan. Agad-agad po yun, instant yung kanilang distraction, 'di ba, kapag nakagat po sila ng cobra. So matitindi yung mga binabanggit niya, 'di ba, na mga kaaway. Pero sabi niya dito, tatapakan mo lang yung mga ahas na yan o yung mababagsik. Hindi ka maaano sa mga serpiente, liyong mababangi. So nakikita mo, ma'am, o hindi mo nakikita, o mga balimbing, 'di ba, na mga kaaway, kala mo maayos sila, pero sa totoo lang yung kanilang mga kamandag ay matitindi at mga nakamamatay. Iingatan ka pa rin, 'di ba, ng Diyos na ito. Grabe yun, iingatan ka pa rin, 'di ba, sa mga kaaway na ito, no? Sabi niya, ang sabi ng Diyos, ang Diyos mismo yung nagsabi, ililigtas ko ang tapat sa akin. Kaya pag sinabi ni Satan, pinabayaan ka na, hindi ka na nag-input siya, 'di ba, ng doubt. Go back to the word, 'di ba, ng Panginoon. Ang sabi niya, 'di ba, ililigtas kita. Ililigtas ko sino? Hindi lahat eh. Hindi lahat, sabi dito, meron siyang specific na binanggit na ililigtas ko sino, ang mga tapat sa akin. Yung mga tapat, yung nandyan, nananatili silang tapat. At ano po yung iingatan ninyo, Lord? Sabi dito, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kikilanlin. No, kung sino yung sa akin, kung sino yung magtatrust, 'di ba, sa akin. I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. Grabing pangako, 'di ba, ng Panginoon. Pero ang dami kasing mga tao ngayon talunan eh. Kala nila talunan, akala nila pinabayaan na sila, 'di ba, ng Panginoon. Pero lagi tayong nare-renew. Every time na nagbabasa po tayo sa scripture. Kaya nga laging ini-encourage tayo, 'di ba, na laging mag-aral sapagkat nandito po yung kalakasan natin. Spiritually, no? Physically nandiyan na lahat. Mentally nandiyan na, 'di ba? Nasa salita ng Panginoon. Kapag tumawag sila, when they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. Ang ganda, no? Sabi, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema, ay sasakluluhan. No? Iba kasi yung tinatawagan ng tao eh. Hindi minsan ang Diyos. Kaya dumadami yung kanyang problema. Pero kapag sa Lord pala sila tinawag, ito ay promise ng Panginoon na kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasakluluhan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Long life. Eternal life. Ano pa bang mas dakila pa doon? Ano pa bang mas maganda na offer, 'di ba, ang God? No? Maliban sa eternal life. Maliban sa long life. Kayo mga kapatid, 'di ba? Ano ba yung gusto ninyong ibigay sa inyo? Yung kayamanan kasi, 'di ba? Pwede kang yumaman pero wala ka namang eternal life.
hindi naman magtatagal yung buhay mo. So, wala ring kwenta yung kayamanan. Kung yung kagandahan naman ang gusto mo, 'di ba? Wala ka naman, hindi naman mahaba yung buhay mo. Anong kwenta ng kagandahan? 'Di ba? Pero kapag long life yung meron sa'yo, kapag eternal life yung ino-offer sa'yo, kung pagpipiliin ka, eternal life o kayamanan sa mundo, kagandahan, kagapuhan, ano pa, house and lot and everything, anong pipiliin mo? Doon ako sa eternal life. 'Di ba? Na-offer ng Panginoon, walang katulad 'yon. 'Di ba? Walang katulad 'yon. Yung bahay nasisira ng mga calamities and everything, hindi siya nagtatagal. Pero kapag eternal life yung offer ng God, nasa atin na yun lahat eh. 'Di ba? Yun naman yung gusto natin, kaya pinapakain natin ng maayos yung katawan na to, nag-exercise tayo, sana all, 'di ba? Dahil gusto natin humaba pa yung buhay natin. At ang eternal life pala, at ang long life pala ay reward lang. Reward. Reward ito, 'di ba, ng Panginoon. Isa lang ito, 'di ba, sa mga benepisyo ng nasa poder, 'di ba, ng Panginoon, no? At ito yung nagtatagal kasi eternal nga. 'Di ba? Ito yung magtatagal. So, sinong Diyos ang pwedeng mag-offer ng mga ganitong mga bagay maliban sa Diyos na kinikilala natin, pinaglilingkuran natin, 'di ba? Magpasa hanggang ngayon. Sino yung may kwento ng may pinakamagandang nagawa, 'di ba, sa kasaysayan ng mga Diyos maliban kay Yahweh? Pinatunayan ito ng napakarami pong mga tao, no? Magmula pa noon hanggang sa kasalukuyan, and even 'di ba sa mga buhay natin, napatunayan din naman po natin na in our disobedience wala din namang ikinaganda sa buhay natin, 'di ba? Wala naman nung tayo yung naging driver ng buhay natin, saan tayo napunta, 'di ba? Wala din naman. Pero kung tayo po'y sumusunod sa Panginoon, kahit may mga problema, kahit may mga pagsubok, nandyan yung pagkalinga, 'di ba, sa atin ng Lord. So yun po mga kapatid ang ating lesson. At ito type ko na lang po ina yung ating question. Erevdog po.